So dumaan lang ako ng grocery pagkahatid ko kay Mrs. sa work. Medyo maulan na dito guys. And gusto ko sanang sagutin yung tanong ni Kabayan. Sabi ni Kabayan, Oliver Galan, "Hi sir, paki-share kung paano mo na isurvive yung ganyang trabaho. Bakit sila hindi nila makayanan pero ikaw kinaya mo? Might be helpful for them. Thanks." Well, simple lang ang sagot ko dyan. Nothing is permanent in this world. Ano ba yung bagay na walang katapusan? Lahat naman ng bagay ay may simula at may katapusan. Well, nung nag-start tayo, hindi naman ganun kadali talaga yung pinagdaanan namin din diyan sa farm. Unang-una, yung mga naunang 3 buwan, 2 buwan namin, iniisip pa rin naming umalis. Hanggang sa lumipas yung panahon at even until now, naiisip ko pa rin na umalis at lumipat. Pero may mga bagay akong isinasaalang-alang. Hindi ako kasi nagpapadalos-dalos. Alam nyo, pag napapanood nyo yung mga video namin is parang easy-easy na lang. Totoo, para na ako naglalaro. Pero may mga bagay tayo na parang minsan hindi maiwasan na pinipigilan ko lang. Maraming beses na rin at until now, kahit ngayong araw na to, naisip ko pa rin na umalis dahil maraming bagay na malalaman nyo once na nado na kayo sa farm namin. Even yung bago nating naipasok na si Brian, natutuklasan din niya. Dahil na-share ko din sa kanya yung mga reason bakit yung mga ibang pinasok natin hindi tumatagal. Aside from physical, kasi talagang pag hindi ka sanay sa ganong klase ng trabaho, especially yung mga galing doon sa food counter, yung mga ibang trabaho na galing sa sales at kung ano-ano pa, pag physikalan talagang mabigat. Dahil tuloy-tuloy Gaya nung tinatanong ng iba nating kababayan, "Sir, baka kasi yung mga kinukuha mo walang experience." Sa totoo lang mga kabayan, marami na po tayong naipasok na may experience din sa farm. Karamihan doon sa ibang mga nag-back out is may experience na rin po sa dairy farm, but the problem is hindi yung ganyan tuloy-tuloy. Yung ibang naranasan kasi nila is meron silang 150 cows, 300 cows. Yung sa amin po kasi is 1,000 na tuloy-tuloy. And paglipas ng panahon habang nadyan kayo, may mga bagay kayo matutuklasan na hindi ko na ma-share sa inyo kasi napakarami. Pag nadyan na kayo, dun nyo na matutuklasan. At yun yung natuklasan din nitong pinasok natin. Pero kagandahan naman sa kanya, kaya niyang baliwalain. Yun yung isang reason na sinasabi ko sa inyo na once na nakapasok kayo dito, may mga bagay kayong dapat ay ini-ignore na lang kung talagang gusto nyong magkaroon ng status. At pag maayos na yung status ninyo, doon na kayo makakapag-decide kung gusto nyo na bang makawala dito sa farm or magi-stay pa rin kayo. So tungkol doon sa tanong mo na paano ko na isusurvive yung ganitong klase ng trabaho at bakit sila hindi, kasi madalas pong ipinapasok ko sa isip ko na yung mga bagay dati na wala ako na nakukuha ko na ngayon, at yung hirap na dinanas ko dati, compare sa ngayon, mas mahirap po yung dati. Dati, nung nasa Pilipinas tayo, kahit na anong pasukin mong trabaho, maghapon kang nasa construction, nasa mall, nakatayo ka maghapon, hindi po sumasapat yung kita. At even yung mga pinagdaanan ko pang trabaho na may mga nararanasan din tayong ganito, kagaya na lang nung nasa Taiwan ako. Alam niyo po, madalas ko tong sumasagi sa isip ko. Way back nung nasa Taiwan ako, may leader ako, ma-share ko lang sa inyo, may leader ako na magdamag siyang tulog. Taiwanese to. Magdamag siyang tulog, hindi siya kumikilos, lahat ng trabaho ibibigay niya sa akin. So ako naman, tatapusin ko yung trabaho. And then pagpasok ng pang-umaga, ang gagawin niya, aakuin niya yung mga trabaho kong gumawa. Sasabihin niya, ako nakahanap niyan, akong gumawa niyan. So ako, patay mali siya na lang ako dun. Kasi sabi ko, nagawa ko na yung trabaho ko, bayad naman ako ng company, uwi na ako. So madalas siyang kinukuha yung mga ginawa ko, sasabihin niya, ginawa niya. So okay lang sa akin yun, wala na akong pakialam dun. Kasi una, sa Taiwan po kasi, once na ikaw ay nagtrabaho dyan, may kanya-kanya po kayong department. And kapag halimbawa, nagawa mo na yung trabaho mo, tapos na, wala na kayong pakialaman. Hindi po kasi kagaya dito sa amin ngayon, na kapag merong isang hindi kumilos, madadamay ka, late ka na makakauwi. Kaya minsan namimiss ko yung trabahong parang yung mga sa production na kanya-kanya kayong department. Kung makita mong hindi kumikilos yung kabila, hindi kumikilos yung kabila, bahala na sila. Basta yung trabaho mo, tapusin mo, makakauwi ka na. Dito sa amin, pag may isang hindi nakipag-participate doon sa trabaho, pare-pares kayong late makakauwi. So magpapang-abot yung first shift sa next shift. So wala na kayong pahinga, wala na kayong tulog. What if umuuwi ka, bumabiyahe ka, nagluluto ka, kumakain ka, may ihahatid ka pang pamilya. So magkukos ng delay yon para doon sa iba mo pang gagawin. So balikan natin yung gusto kong ma-share sa inyo about doon sa Taiwan. Na nung mga panahon yon, gusto ko na lang umuwi ng Pilipinas. That time, may hawak akong I think 300, 400,000. For me, malaki na yon.
Kasi nung nasa Pilipinas tayo, nakahawak lang ako 20,000. Pagkahawak ko, pambayad lahat ng bills. Yun lang yung pinakamalaking perang nahawakan ko sa Pilipinas. So nung time na nasa Taiwan tayo, feeling ko pag may 300, 400,000 ka, kahit pa paano sasapat na. Pero ang totoo, alam naman natin, hindi sasapat yon. Saglit lang yon, lalo na kung hindi mo nahawakan ng tama at hindi mo na gamit sa maayos na hanap buhay or negosyong gusto mong pasukin. Mauubos ka agad yon. Dahil sa dami ng kakilala ko na mga OFW sa Taiwan na nagplanong mag-business sa Pilipinas, after 1 year, bumabalik uli ng Taiwan or pumupunta naman ng Europe. So nung mga panahon yon, lahat ng pagtitiis ko doon sa department namin, yung mga bagay na hindi nangyayaring maganda, dumating ako sa punto ng buhay ko na gusto ko nang sapakin yung leader ko. Talagang alam yan ng family ko, especially nung nagbakasyon sila sa Taiwan, na ang tagal ko nang nagpaalam. 1 year nagpaalam na ako sa kanila. Sinabi ko na sa kanila na magbabakasyon ako ng ganitong month. Umuo sila. And then nung kalagitnaan na, sinabi nila okay, follow up mo uli sa akin. And then nung kaorasan na nadyan na yung family ko, biglang binawi nila at hindi daw ako pwede. So parang uminit ang ulo ko noon. Kasi alam niyo yung 1 taon na ako nagpaalam sa inyo para makahanap kayo ng papalit sa akin. Kasi yung pwesto ko po dati, ako lang yung lalaki. Lahat ng kasama ko doon sa department namin is puro babae. So kapag umalis ako, walang pwesto. Pero meron si Malen, yun, magaling yun talaga yung kapartner kong yun. Alam niya lahat doon. And even pwede naman silang maglagay ng ibang tao pero hindi nila ginawa. Yung 1 taon na paalam ko para magbakasyon, hindi nila inallowed. So can you imagine, 1 taon na yung paalam ko. Pinaasa nila ako ng pinaasa hanggang sa kaorasan na biglang babawiin nila. Kaya sabi ko nung time na yun, parang ready na akong umuwi. Pero sabi ko, bago ako umuwi, gusto kong masapak muna yung leader ko. Okay lang, wala na akong planong bumalik ng Taiwan ng panahong yon. So can you imagine, now nare-realize ko lahat na kung pinakawalan ko lahat ng init ng ulo ko, yung abuse na ginagawa sa akin ng leader ko, dahil hindi ako nagtiis, hindi ako nagtiyaga. Wala ako ngayon dito sa harap ninyo, wala ako ngayon dito sa Canada. So ganun din yung nangyayari. Sabi ko naman sa inyo, alam naman ninyo sa mga matatagal na nating subscribers na yung trabaho namin hindi bayad ang overtime. Minsan overwork kami. May mga trabahong pinagagawa sa amin na hindi na namin trabaho. Minsan oras na ng uwian may pagagawa sa amin, hindi na po bayad yun. Patutulungin kami doon sa trabahong hindi na namin trabaho. Wala kaming benepisyo. Ang kinakaltas lang sa amin ay CPP and EI. At dumating pa kami sa punto na pagpasok ng 2024, hindi kami nakapalag. 3 shift ang ginawa sa amin. Walang maayos na tulog, alam niya ng matatagal na nating subscriber. So ang nangyayari, pag out mo ng 4 hours sa umaga, 4 hours ka lang magpapahinga, pero take note, hindi nyo makukonsume yung buong 4 hours na yon. Ang mangyayari nun, pag uwi mo, may 1 oras ka para mag-prepare ng pagkain mo, kakain ka, hindi ka kagad makatulog. Tapos babalik ka na uli sa work after siguro maka-idlip ka na ng 1 to 2 hours na tulog, di babalik ka uli ng 4 hours work, and then after that, ganun, paulit-ulit na ginagawa nyo yun the whole week. So, the whole week wala kang maayos sa tulog, kaya marami ang hindi tumatagal. Pero ngayon po, nag-iba na naman kasi marami ng reklamong natanggap. Service Canada, laging nasa amin, laging inire-report yung company namin. And dumating nga sa punto, kung natatandaan nyo yung vlog na ginawa natin, na noong 2024, pinaghanap na kami ni boss ng malilipatan. Kasi nga daw, baka magsara. Kasi alam nyo naman, sa mga matatagal na nating followers dito, at even sa news, makikita nyo yan, at sa YouTube, yung mga news dito, na lumabas na yan, na yung company namin is may utang na $75 million. So noong mga panahon yun, ang iniisip namin, magkuklose na yung company namin, so naghanap na kami na malilipatan. Pero bilang pagtanaw ng utang na loob do sa employer natin, ngayon, na nagbigay sa amin ng LMIA noong mga panahong naghahanap kami, hindi namin siya iniwanan. Nagawa naman nila ng paraan, so from Scotiabank, na ilipat nila yung utang nila sa BMO. So until now, utang pa rin. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, yung tunay na sitwasyon dito sa aming farm. Yes, may LMIA sila. Yes, nag-hire sila nung mga nakaraan. Kaya lang, pahirapan, kailangan maunahan natin kasi pag naunahan tayo, masisingitan tayo ng ibang lahi dahil si Mokong ay madalas ang gusto niya, kalahi niya yung ipinapasok. Ngayon, may nakuha na tayo. Alam niyo yung reason bakit gusto ni Mokong puro kalahi niya. Kasi yung mga yon nadidiktahan niya. Yung mga oras na hindi bayad na pinagtatrabaho ng overwork, nagagawa niya doon. At ang pinagkaiba kasi, pag ako ang nagsabi doon sa mga kababayan natin, sinasabi ko lahat, transparent, walang paligoy-ligoy. Sinasabi ko sa kanila yung mga kahihinat na nila dito. Kaya pagdating dito, kahit gusto nila yung trabaho, kahit gusto nila magkaroon ng LMIA, pagdating dito, natuklasan na nila ibang pangyayari, and tumagal ng 1 day, 2 days, 3 days,
may mga natutuklasan pa sila na mga sitwasyon, doon na nagbabago yung isip nila. Pero yung mga nakaraan na pinasok natin na hindi pa nila natutuklasan yung mga ganyang sitwasyon, physical pa lang yung naranasan nila, umaayaw na. So isa-isahin natin yung mga possible reason, pero hindi ko malalahat dahil for sure may malilimutan din ako. Unang-una, hindi bayad na overtime, hindi bayad na holiday, minsan papapasukin ka kahit day off mo, so hindi mo ma-enjoy yung day off mo, may mga pagkakataong ganon. Yung mga taong pinalitan namin dyan, sinasabi nila sa amin, magtiis lang kayo, lunukin nyo ang pride nyo. Pag nakuha nyo ng PR nyo, umalis na kayo. Kahit yung mga pinalitan namin dyan, lahat sila nung na-PR umalis. Siyempre gusto nila ng upgrade, siyempre gusto nila yung bayad yung overtime, mas mataas ang rate, siyempre gusto nila yung may benefits. Pero alam nyo, kaya nyong baliwalain lahat ng mga yan kung na-appreciate yung tao. Sabi ko nga, kung ako magiging boss, aalagaan ko yung tao ko. Pahalagahan ko. Hindi man kita mabigyan ng magandang rate, kahit murang bahay na dito lang sa kalapit ng farm. Alam nyo yun? Yung bang parang, ito, dito ka na lang tumira, murang renta, kahit dyan sa bagay na yan, makabawi ako sa'yo. Sa ganung bagay, maalagaan mo yung tao. Ma-appreciate nila yon. Minsan kasi, alam nyo po, ang tao, kung laging rate ang hahabulin natin, walang kakontentuhan yan. Alis yan ng alis, alis yan ng alis. Minsan ang empleyado kaya nagtatagal yan dahil naalagaan sila na mabuti. Marami akong kakilala dito, mas mababa yung rate, ayaw lumipat. Kasi mahal nila yung employer nila, na-appreciate nila yung employer nila. Mababa man yung pasahod, pero nababawi naman nila sa ibang bagay. Kasi can you imagine, kung maghahanap ka nga ng mataas na rate, then mapupunta naman sa renta, wala din. Kaya dun sa tanong mo kabayan na paano ko na isurvive na magtagal dito, tapos yung mga bago na ipinapasok natin is hindi tumatagal, kasi natuto po akong baliwalain lahat ng nangyayari. Pasok dito, labas dito. Ang iniisip ko na lang is yung income natin dito at may ayos ko muna yung family ko. Can you imagine, na-hired na ako sa ibang company. Nag-back out ako, hindi ako tumuloy. Pero naisip ko, there's a reason why pala. Bakit hindi ko tinuloy yun? Napakagaling talaga ni Lord magdesisyon para sa buhay natin. Can you imagine? Kung inaccept ko yung offer na yun, which is ang trabaho ko doon is 12 hours a day. So maghapon akong wala. So naisip ko, paano tong mag-ina ko? Paano ko sila ihahatid sundo sa trabaho nila? Now actually naka-adjust na sila. Hinahatid ko si Mrs. sa work, sinusundo ko si Mrs. sa work. Yung anak ko pag may pasok, hinahatid ko, sinusundo ko rin. Nagagawa ko yon dahil dito sa schedule na putol-putol. Pasok ako sa umaga 5:30, out ako ng before 10. Pasok si Mrs. ng 11. So pag out ko ng milking, mayahatid ko siya ng 11. Pasok ako sa hapon ng 1:30, out ako ng before 6. Out ni Mrs. sa work ng 7. So masusundo ko pa siya at mayahatid sa bahay. So pasok ako ng gabi ng 9:30. So kung may pagkakataon na hindi kami magkakasabay, pwede naman silang mag-Uber kung medyo conflict sa schedule. So may mga ganung pangyayari. Kaya sabi ko, kung natanggap ko pala yung trabaho na in-offer sa atin, actually, they are planning to hire me na talaga. Hire na talaga ako. Kumbaga, magre-report na lang ako doon kung kailan ako pwede mag-start, ganon. Pero nirefuse ko yung offer. Mas mataas yung rate, 25. Then after a week, parang medyo nagsisisi ako na bakit hindi ko tinanggap. Then ngayon ko na-realize, kaya pala hindi ko siya in-accept. Paano yung family ko? During times na nasa adjustment period sila, kagaya ngayon, ang hirap nung lagi silang mag-u-Uber papasok, pauwi. Unlike ngayon, naranasan na nila, nahatid sundo ko sila. Tapos pinaparanas ko ngayon na kapag conflict yung schedule, mag-Uber na lang sila or mag-bus na lang sila. So doon ko na-realize na inire-ready pala ako ni Lord. Sabi nga lagi natin, when the time is right, the Lord will make it happen. Alam niyo po, sobra akong naniniwala dyan yung kahit anong pilit mo, hindi mangyayari kung hindi yun yung nakalaan sa'yo ni Lord. Kaya lagi ko nga sinasabi, yung farm namin hindi perfecto. Napakaraming issues, napakaraming problema at marami kang pagdadaanan. Aside from physical, emotional, napakarami. Gaya nga ng madalas na sinasabi ko sa inyo, sa personal opinion ko at ng mga kasama namin, na sa ganung kalaking halaga na utang nila, hindi guaranteed kung hanggang kailan tayo magwo-work diyan. Kasi kung halimbawa mag-close dahil nga hindi nabayaran, kasi ini-estimate namin sumasapat ba yung kinikita ng farm para mabayaran yung ganung kalaking halaga. Kasi kami nakakakita kung ilan lang yung nakukuhang gatas, kung ilan lang yung bakang nabebenta. At even si boss naman dumadaing na rin sa amin Sabi nga niya sa amin, welcome to Canada, Purge.
Kung gaya nga na sinasabi mo, sinabihan niya ako nun, kung gaya nga na sinasabi mo, hindi sumasapat yung kinikita mo dito sa farm pambayad ng renta. Well, welcome to Canada. Yan ang sagot niya sa akin. Hindi lang kayong mga temporary workers ang may pinagdadaanan. Even kaming mga businessman dito na may-ari ng farm, hindi din sumasapat. Lahat ng kinikita nito at expenses hindi din sumasapat. Can you imagine? $75 million. Pag iniisip namin, paano nila mababayaran yon? Nung last 2024, sabi nga ni boss, in 3 months, di natin alam kung mag-i-stay pa rin kayo dito sa farm. So, nung time na yun nga, na naghanap na kami, may willing na mag-hire sa amin, na dairy farm din. Pero kinausap namin si boss, ano man lagay nitong farm. Nung sinabi nila na ginagawa nila ng paraan, so parang alam niyo bilang pagtanaw ng utang na loob. Sabi nga namin, sige, we will stay by your side. Hindi ka namin iiwanan sa ganitong klase ng sitwasyon. So nagpasalamat naman siya noong mga panahong yon. And good news nga, yung nabanggit ko nga sa inyo na from Scotiabank na ilipat sa BMO, kaya kami nagtuloy-tuloy na makapag-work dito dahil nailipat yung utang na yon sa BMO. Pero tulad nga na sinasabi ko sa inyo, hindi natin alam kung hanggang kailan. Baka mamaya maulit-uli yung pangyayari na ganon, na magugulat na lang tayo one day na sasabihin nila na hindi na natin kaya. So, kukunin na to ng bangko. Gagaya nung sinabi sa amin noong 2024 ng December. So, kukunin na to ng bangko and kinakailangan nyo nang maghanap ng trabaho. So, that is the real situation here. So, if ever makakuha kayo ng LMIA dito, alam ko sa mga followers natin, kailangan nyo ng LMIA. And nung mga nakaraan, totoong may LMIA kami. Dahil nga yung mga Mexican ay hindi tumatagal dahil dun sa trabaho, sa oras ng pasok, sa situation, so umaalis. So gusto ko sana, para doon sa mga ayaw mapauwi, kayo ang makakuha ng LMIA namin. But it will not guarantee na porket may LMIA na kayo, magtutuloy-tuloy yung trabaho natin. Hindi namin alam. Walang nakakaalam kung hanggang kailan. At hindi din namin alam kung mag-o-open ba yung agri-food pilot. Kasi alam ko, yung hinahabol ng karamihan dito is aside from makakuha ng working permit, magkaroon ng status, is maka-apply ng pathway to PR ng agri-food pilot. Kaya nga lang, sa sobrang higpit ng mga pangyayari ngayon, madalas ito, napapanood ko to, hinaharang nila na yung mga temporary workers ay hindi na maka-apply ng permanent resident. So, kailangan be ready. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, ipon. At open ako sa ganyan. Lagi ko sinasabi sa family ko, kung hindi tayo mag-workout dito sa Canada, uwi na lang tayo. Kaya doon sa mga basher namin na sinasabi, umuwi ka na lang. Yung sinasabi nila na good luck, mapapauwi ka ng Pilipinas. Ano bang tingin nyo sa akin? Ha? Hindi ko ginagamit ito. Ha? Kaya nga hindi ako, tingnan nyo yung sasakyan natin. Ilang taon ko ng sasakyan to. Marami nag-o-offer sa akin ng brand new, hindi ako kumukuha. Kasi alam nyo, wala akong problema dito sa sasakyan na to. Mahalaga na dadala tayo from point A to point B. Okay na yon. Marami na ako napuntahan gamit itong sasakyan na to at hindi ako binigo. Wala akong sakit ng ulo, wala akong binabayaran. So hindi ako nararush pumasok, mag-double job, mag-second job. At maganda nun, may ipon tayo. So ready akong umuwi ng Pilipinas, may bahay tayo na babalikan. May mga napundar na tayo na kapag ibinenta ko yon, sa computation namin is nasa milyon na rin. So hindi naman ako ang tipong kagaya ng iba na nagbenta ng mga ari-arian na nakapunta dito. Hindi din ako kagaya ng iba na nag-student, binenta yung bahay, binenta yung lupa, binenta yung mga kung ano-ano pa nila. Then pagdating dito, hindi nag-work out, iiyak pa uwi ng Pilipinas dahil wala nang babalikan. Madalas ko sinasabi sa inyo, mapa Pilipinas, mapa Canada, kung saan tayo, dadali ni Lord, tatanggapin natin yan. Nothing is permanent in this world. Mapa Canada ka man o mapa Pilipinas, lahat tayo mamamatay. Enjoyin mo lang yung buhay mo. Kahit saan kadalin ni Lord, Pilipinas or Canada, ikaw magpapasaya sa buhay mo. Hindi lang sa Canada umiikot ang mundo. Well, para sa akin, kung nasan yung family ko, dun ako. Dahil sila yung buhay ko at kung ano man ang magiging kapalaran namin, tatanggapin ko yon. Dahil kahit naman gaano kadami ang pera mo dito sa mundo, hindi mo madadalay sa hukay. Mahalaga na enjoy mo yung buhay mo habang nabubuhay ka dito sa lupa. So hanggang dito na lang guys. Don't forget to subscribe, like, and share this video. Sana kahit paano nasagot ko yung tanong ni Kabayan. Marami na akong pagtitiis pero lahat yan pasok dito, labas dito. See you guys on the next one. Bye bye.